Si Jinwoo ay patuloy na dinudurog ng mga halimaw at wala ng paraan para makalabas dahil wala na ang teleportation stone. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay kung matatalo niya silang lahat kaya't bumalik si Jinwoo sa pakikipaglaban. Masama ang sitwasyon dahil nasa limitasyon na siya at hindi na niya magamit ang stealth o murderous intent. Ngunit hindi pa rin siya sumuko dahil determinado siyang mabuhay. Patuloy na lumaban si Jinwoo para sa kanyang buhay at naalala kung paano siya laging nabubuhay noon sa ilalim. Hindi siya maaaring sumuko sa paghahangad ng higit pa at hindi na iiba ang sitwasyon ngayon. Wasak na ang mga kamao ni Jinwoo at ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Dito'y biglang nagsalita ang mga halimaw. Binanggit ng mga ito ang palayaw ni Jinwoong pinakamahinang hunter ng sangkatauhan. Nang tamaan pa siya ng ilang atake, ininsulto siya ng mga boses dahil minsan siyang naospital pagkatapos lang ng isang E-rank na lagusan. Biglang lumitaw ang imahinaryong Songchi at Johi at sinabi nila kay Jinwoo na tigilan na ang pagpuwersa sa sariling lumaban. Sumulpot naman ang luma niyang sarili at sinabi kay Jinwoo na malayo na ang kanyang narating kaya dapat na siyang huminto. Hindi na rin makilala ng lumang sarili ang bagong Jinwoo dahil mas matangkad at mas matipuno na ito. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang ang mga pagbabago ay nasa labas lang. Ang katotohanan ay mahina pa rin si Jinwoo at siya'y malapit ng mamatay ulit. Ipinahayag ng lumang Jinwoo na mananatili siyang delusyonal na E-rank hunter na hindi alam ang kanyang lugar sa mundo. Nakaiwas si Jinwoo sa ilang atake, ngunit hindi na siya makakatagal dahil siya'y muling nadurog. Sinabi ng lumang sarili na iyon ang narapat sa kanya dahil masyado pang maaga para isipin niyang handa na siya sa ganoong laban. Nagsimulang makumbinsi si Jinwoo at napaisip kung talaga bang hindi siya nagbago. Biglang lumabas ang abisong tapos na ang oras para sa daily quest at kailangan siyang parusahan dahil hindi niya ito nakumpleto. Swerteng ang ibig sabihin noon ay mapupunta siya sa penalty area. Ngayon napagtanto ni Jinwoo na ang pagiging swerte ay isa ring skill at sinabi ng lumang sariling sinumang nasa likod ng lahat ng iyon ay ayaw pa siyang mamatay. Nagpaalam ito at napunta na si Jinwoo sa penalty zone. Nang dumating siya, nagpasalamat si Jinwoo na iniligtas ng parusang ito ang kanyang buhay. Ngunit napaisip si Jinwoo kung dahil ba sa swerte iyon o ang sistema ang nagpapanatili sa kanyang mabuhay. Nagpasya si Jinwoong huwag nang isipin yon at ginamit ang ilang potion upang ibalik ang stamina. Sa kasamaang palad, ayon sa abisoy kung masyadong malubha ang kanyang pinsalay hindi may babalik ng potion ang kanyang HP. Kailangan niyang antayin ang paggaling ng kusa o subukang gumaling sa pagle-level up. Biglang lumitaw ang mga halimaw na dati niyang kinatatakutan at ipinahayag ni Jinwoong hanggat hindi siya namamatay ay palalakasin lang siya ng mga pinsalang matatamo. Sa tahanan, napansin ni Gina na hindi pa bumabalik si Jinwoo at napaisip kung mayroon itong kasintahan. Ngunit tila imposible iyon at umaasa lang siya na maaalala ni Jinwoong pumunta sa kanyang guardian teacher meeting. Pagbalik kay Jinwoo, natalo na niya ang mga halimaw na dating kinatatakutan at bumalik na rin ang kanyang HP mula sa pag-level up. Mayroon na lang siyang 10 minuto sa penalty zone kaya ginamit niya iyon upang bumili ng Night Killer Dagger. Ang armas ay perpekto dahil nagdudulot ito ng 25% na karagdagang pinsala sa mga armor-type beast. Ginamit ni Jinwoo ang rune na nakuha niya mula sa pakikipaglaban kay Igris at ibinigay nito sa kanya ang skill na Ruler's Hand. Nakakagulat na hindi ito gumagamit ng mana at maaari siyang makaapekto sa mga bagay ng hindi direktang hinahawakan. Naalala niya na ginamit ito ni Igris sa espada, ngunit nang subukan ni Jinwoo ay napagtanto niyang hindi pa niya magalaw ang malalaking bagay. Konting oras na lang ang natitira, kaya inihayag ni Jinwoo na kailangan niyang umasa sa swerte upang makarating sa dulo. Nakabalik si Jinwoo sa dungeon at naghanda siya upang makipaglaban muli. Sa ibang mga hunter, makikitang malapit na sila sa Jeju Island. Sinabi kay Choi na naramdaman ang maraming pinagmumulan ng mana sa tubig at nagulat si Choi sa kanyang nakita. Sa dungeon, lubos na nagagalak si Jinwoo sa husay ng kanyang Night Killer Dagger. Ngunit hindi niya maalis ang kakaibang pakiramdam na mayroon siya. Patuloy niyang tinatapos ang mga halimaw, ngunit tila hindi ganoon ang pakiramdam. Hindi lang iyon dahil nababahala si Jinwoo sa mga mage na lumilikha ng mga spell pero hindi naman umaatake. Biglang napagtanto ni Jinwoo na sila ang responsable sa pagbubukas ng mga lagusan at pagsummon sa mga knight. Nagpasya siyang atakihin ang mga mage at napagtantong ang pagtalo sa isa sa mga ito ay nagpabagsak rin sa ilang mga knight. Nang malaman ito, tinarget niya ang mga natitira at kinontrol ang laban.
Ginawa ng mga mage ang lahat upang magtago sa likod ng mga knight, ngunit nagawa ni Jinwoo tapusin ang isa pa, kaya 3 na lang ang natitira. Pinagsama ng 3 mage ang kanilang kapangyarihan upang palabasin ang isang golem, kaya nagtungo si Jinwoo sa mas mataas na lugar. Nagawa niyang pahintuin ito sandali, at naisip na uslak ang mga mage sa pag-iisip na ang isang malakas na halimaw ay mas mainam kumpara sa maraming maliliit. Pinuna ni Jinwoong ito'y mali dahil ang pagkakaroon ng mas kaunting target ay mas pinadali ang pagtugis niya sa mga mage. Nagawa ni Jinwoong puksain ang lahat ng mga mage, ngunit ang golem ay nakatayo pa rin. Pero sobrang lakas na ni Jinwoo na ginamit niya lang ang purong lakas upang durugin ang golem. Matapos nito, ang lahat ng mga halimaw ay napuksa at isang abiso ang nagpapakitang natapos na niya ang job change quest. Ngayon ay magagawa na niyang lumipat sa mas mataas na class gamit ang mga puntos na kanyang nakuha batay sa kanyang ipinakita sa quest. Ngunit hindi siya makakapili at nagsimulang lumitaw ang ilang mga abiso na may ilang mga mensahe. Nagpapahayag ito na anumang landas ang tahakin ng manlalaro, ito'y mapupuno ng mga bangkay at ang amoy ng dugo ay mananatili. Bukod pa rito, ang manlalaro ay maghahangad ng kapangyarihan at bubuo ng sariling landas nang hindi umaasa sa iba. Binanggit din itong isang Shadow Army ang susunod sa mga utos ng manlalaro at nagulat si Jinwoong makitang ang kanyang bagong job class ay Necromancer. Tila wala itong saysay dahil hindi naman niya pinapataas ang kanyang stat na intellect. Karaniwang ang mga Necromancer ay mga magic type class na nagsasamon ng mga undead bilang alagad. Ngunit si Jinwoo ay may build ng assassin. Ang pangunahin niyang stat ay strength at lahat ng kanyang mga skill ay nakaangkop roon. Kung siya ay magkakaroon ng class tulad ng Necromancer, ang lahat ng kanyang pinagpaguran sa kasalukuyang build ay masasayang. Pero biglang natuwa si Jinwoo dahil maaari niya pala itong tanggihan. Tumanggi siya ngunit ipinakita ng sistema na ang Necromancer ay hidden class at tinanong siya muli kung talagang nais niyang tanggihan ito. Pinag-isipan ulit ito ni Jinwoo at nagtaka kung ang pagiging hidden class bay nangangahulugang mayroon itong espesyal na kapangyarihan. Naisa na ni Jinwoong magkaroon ng halimbawa para ihambing ito at napagtantong katulad ito ng summoning magic na ginamit ng mga mage. Napansin ni Jinwoo na parang masyado itong sinadya kung nagkataon lang kaya't napaisip siya kung ang job change quest ba ay planado na ng sistema. Ang ideya ng pagsummon sa mga halimaw na parang mage ay kumiliti sa kanyang interes. Ang mga mage ay kadalasang hindi nakatuon sa pisikalidad, ngunit alam ni Jinwoong siya'y malakas roon. Wala ring nagsasabi na ang mga Necromancer ay hindi maaaring lumaban sa unang hanay na kanyang gagawin. Dinetermina ni Jinwoong kung ang class ay gumaganang parang stat, sa kanyang pag-level up ay tataas rin ang kanyang necromancy skill. Ibig sabihin nito ay ang Shadow Army na sinasabi ng sistema ay magiging mas malakas rin bilang resulta. Nagalak si Jinwoo sa ideyang hindi na niya gagawin ang solo leveling at tinanggap ang Necromancer class. Biglang may lumabas na madilim na aura at nagsimula ang sistemang magbigay sa kanya ng puntos batay sa kanyang ipinakita. Nakakamangha ang tagumpay ni Jinwoo sa quest, kaya ang kabuuan ng kanyang puntos ay lumampas sa hangganan ng class. Lalong lumakas ang madilim na aura at si Jinwoo ay nagsimulang lumutang sa pagtatapos ng advancement. Nagulat si Jinwoo nang makita niyang nakalipat na siya mula sa Necromancer class papunta sa Shadow Monarch class. Natanggap din niya ang mga espesyal na class skills at 10 ability points. Napaisip si Jinwoo kung ang quest ay tapos na ngunit nagsimula siyang makarinig ng tunog na tila galing sa mga taong naghihirap. Nakita ni Jinwoo ang madilim na anino mula sa mga halimaw at ginamit niya rito ang skill na Shadow Extraction. Una ay dapat siyang magtalaga ng salita bilang utos, kaya pinili niya ang Arahis. Pagbanggit niya nito, nagalak si Jinwoong makita ang unang mga miyembro ng kanyang Shadow Army. Maliban sa Shadow Extraction, mayroon ding skill si Jinwoong Shadow Storage. Ang Shadow Extraction ay gumagamit ng mana upang lumikha ng mga Shadow Soldier. Ang Shadow Storage naman ay tinatabi ang mga Shadow Soldier para may summon kung kailan niya gusto. Ang tanging bagay na dapat tandaan ni Jinwoo ay ang Extraction ay maaaring mabigo depende sa lakas ng target at oras mula nang ito ay mamatay. Bukod pa roon, nakita ni Jinwoong na summon niya ang parehong mga knight at mage at sila ay may iba't ibang mga rank din. Lalong nagalak si Jinwoo nang maisip kung maaari niyang ma-extract ang mga S-rank shadow at kung ang kanilang lakas ay katumbas rin noong sila'y buhay pa. Nagmadali si Jinwoo kay Igris at natuklasan na posible nga ang extraction. Pero may limitasyon sa bilang ng extraction at sa dami ng maaaring itabi sa storage, kaya binitawan ni Jinwoo ang 11 sundalo.
Bumalik si Jinwoo sa Blood Red Knight Commander na si Igris at sinabi ang salitang Arise. Nagsimulang lumitaw ang anino ni Igris, ngunit may bugso ng kapangyarihan na nagpaatras kay Jinwoo at ang extraction ay nabigo. May dalawang pagkakataon na lang si Jinwoo, ngunit ang sumunod ay nabigo rin. Pagbalik sa Hunters Association, ipinaalala ni Go kay Woo na ang mga Hunter ay hindi maaaring lumakas maliban na lang kung sila'y dumaan sa reawakening. Ito ang dahilan kung bakit sila nagsasanay makipaglaban at nangangalap ng kaalyado. Pagbalik kay Jinwoo, kinausap niya si Igris at ipinaalala na ito'y isang mandirigma. Ang pagpuksa sa mga kaaway gamit ang espada ang layunin ng kanyang buhay at tiyak si Jinwoo hindi nito gustong umupo lang doon at mangalawang. Ipinahayag ni Jinwoo kung kailangan ni Igris ng taong idededika ang kanyang espada'y maaari itong maglingkod sa kanya. Ginamit ni Jinwoo ang huling pagtatangka at muling sinabi kay Igris ang Arise. Isang matinding kapangyarihan ang bumugso mula sa bangkay ni Igris, ngunit iba ang pagkakataong ito. Lumitaw ang anino ni Igris at maaaring bigyan ng pangalan ni Jinwoo ang kanyang level 7 knight. Pinarangalan ni Jinwoo ang kabalyero't binigay rito ang dating pangalang Igris. Sa oras ring yon, ipinaliwanag ni Go na ang mga reawakening ay nangyayari araw-araw at umaasa siyang lilikha ito ng isang hunter na kayang lagpasan ang lahat. Sa sandaling ito, si Igris at ang Shadow Army ni Jinwoo ay lumuhod sa kanyang harapan. Namangha si Jinwoo sa nakita at ipinahayag na silang lahat ay kasama na niya ngayon. Pagbalik sa ibang mga hunter, dumating na sila sa Jeju Island. Sinusuri ni Choi ang isa sa mga pulang langgam mula sa nakakatakot na raid at siya'y nagulat nang makita ang isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ipinahayag niya na ang mga halimaw ay nag-evolve at makikitang ang langgam ay tinubuan ng pakpak.